Importante na gumagana ang preno natin sa harap at sa likod. At dahil sa tagulan na ngayon, madulas ang daan, magana pa ba ng maayos yung preno mo? O mahina na o stuck up? So, delikado yan ka-biker. So, dapat mo mapanood ito. So, basic lang tong tutorial natin, no? Pero napaka-importante sa bawat may motor na dapat maayos na nagpapangsyon yung mga brakes natin, harap at likod. Kaya nga katulad ng sinasabi ko, mawalan ka lang ng gas, huwag ka lang mawalan ng preno. Yun ang maganda. Diba mga ka-biker? So, dito sa likod ko, mayroon Honda Alpha 125 dito. Ang issue nito mga ka-biker, hindi naman siya mahina ang preno, no? Actually, malakas nga eh. Nga lang, nag-i-stack up siya. Siyempre, delikado ang stack up. Lalo na pag nasa highway ka at kung reno ka, kumagat at hindi na bumalik, stack up ka na, mababangga ka sa likod. So, disgrasya pa yun mga ka-biker. So, ang nice ng channel na ito, para maging safety tayo, especially kayong mga ka-biker ko, na kailangan pagtuunan natin ng pansin yung mga preno natin, harap at likod. No? So, itong Honda Alpha, sa harap kung may problema, ano? Nag-i-stack up siya. Kaya nga ang brake sa harap, importante for emergency. Lalong-lalo na pag mahina yung preno mo sa likod at hindi nakakayanin, babangga ka na, pwede mong gamitin yung harap, pitikin mo lang, yun, pwede kanyang isalba. So, start na natin. Kung mapapansin nyo rito sa likod, maganda yung ikot niya. Pero pag ginano ko sa harap, sobrang higpit. Pero umiikot siya pabalik. Wala lang, sobrang higpit siya. So, anong problema? So, yan yung gagawin natin ngayon. So, tanggalin muna natin ito. So, yan. Pag pre-preno na siya, wala na siyang adjust dito, no? So, check muna natin kung okay pa yung brake shoe niya, no? Tayo ng 14 dito. 14 ito. Yan, pababa lang yun, no? So, hindi na tayo mahirapan. Limitan natin dito. So, tanggal na siya. Kontrahin natin dito para hindi umikot. Yan, kinontra natin sa kabila para hindi siya umikot. Kung mapapansin nyo, wala na. Pudpud na yung brake shoe. Kaya paano pudpud na yan? Kasi ang brake shoe kailangan may hiwa-hiwa pa yan, no? Ayan, so sobrang kalbo na, wala na siyang may adjust. Palitin na siya. Pero, remedyohan natin kung pwede pa to, lalong-lalo na pag nasa malayo kayo, no? Remedyohan natin kung paano para magamit pa. Kasi wala na yung hiwa-hiwa niya dito eh. Yun yung nag-i-indicate na kung may mga hiwa-hiwa pa yan, makapal pa. Kaso, wala na, kalbo na. Ngayon, try natin may usog pa natin to. Remedyohan natin kung wala pa tayong pambili. Kung meron man, syempre huwag nyo nang patagalin. Baka ako pang sisihin nyo, palitan nyo na ng brake shoe. Pero remedyo lang ito para kung sakali maka-uwi tayo, hindi stack up yung motor natin pag nagpreno tayo. So kanina kasi ito, wala na siyang i-adjust. Pag ginanon mo, bubuka na kaagad yung brake shoe, kaya bumuka na siya, lumapat na siya rito sa hub, kaya stuck up siya. Ngayon iusog natin. Five minutes later. Natin. So, ito is remedyo lang naman, no? Pero pwede pa. Mas maganda. Iangat ko rito. Yan. Para hindi kayo nahirapan. Yan, no? Pinatong ko rito sa tuhod ko. Para pag ganyan ko, diretso na lang doon.
ganun yung technique mga kabiker. Check natin ito kung makakapag-adjust na siya. Yan. So, balik natin. Yan. So, mahaba na yung thread niya, no? Mahaba na. Kanina kasi, sagad na siya. Pagka ganyan mo, masikip na siya. So, try natin. Kung kakagat pa tong medyo pudpud na pressure. So, try natin. Saka man. Kulang na. So, okay pa yan, no? Sumobra naman ng konti. Yan. Okay. Kung gumagana siya, okay pa. Pag pumreno tayo, saktuan lang. No? So kanina, pag inikot natin ganyan, may higpit, no? Ngayon, pag inikot kong ganyan at pumreno ko, ikot ko ulit, hindi siya stack up. No? Pwede siyang i-adjust. So pwede pa yun, kahit na medyo kalbo na, may emergency brake kayo, tulad niya itong sa harap, emergency brake to, pag mabibitin na kayo sa likod, pipitikin nyo lang ito. Kung hindi pa kayo satisfied sa ganito, pwede nyo pang i-adjust. So ganun lang kasimple mga kabiker. Balik na natin to. Ayan. Okay na at pwede pa natin gamitin, pero hindi ko sinasuggest na huwag kayong magpalit. Mas maganda bago, no? So ganun lang gagawin nyo, markahan nyo rito, i-adjust yung pabalik pag ganun, kasi nga pag nakaganon siya, mahaba yung allowance niya na pwede niyang higpitan. Kasi pag ganyan, pag ganon niya, may higpit ka agad dun sa hub, bubuka agad yung brake shoe pag ganon. Pero pag dito medyo kinabig mo siyang pag ganon, saktong-sakto lang pagbuka ng brake shoe para tumama dun sa gilid ng hub. So simpleng tutorial to mga kabiker. Napakalaking tulong to, lalong-lalo na sa mga newbie pa lang at siyempre yung mga bumabiyahe. So yun lang mga kabiker, I hope na meron kayong natutunan. Shoutout na tayo. So bago tayo mag-shoutout mga kabiker, doon nga pala sa part 2 ng ating scooter, yung chop-chop na motor, hanapan ko pa siya ng pyesa kasi wala siyang tinidor, wala siyang mga gulong, isang rim lang yun, no? So abang-abang na lang kayo mga kabiker. Maganda kasi yun na skeleton yun na chop-chop at makikita nyo doon kung paano yung wiring. No? So shoutout na tayo. Shoutout kay J3M Motomedic. Yan, first shoutout natin yan. Shoutout kay Taiza Bonifacio. Yan. Shoutout din kay Limuel Sosa. Shoutout din kay Alan Candilero. Hindi nyo panguli, shoutout kay Alin Rodel Ritchie. So yun lang mga kabiker. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. So muli mga kabiker, again and again, thank you for watching. God